Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aral. Ako si Binibining Melanie Ruiz Bacolod at ang ngayong araw ay sabay-sabay nating pag-uusapan ang isang napakahalagang paksa, ang karapatang pantao. Ang ating aralin ay pinamagatang karapatan ko, respeto mo. Sa pamagat pa lamang, makikita natin na ito'y tungkol sa pagkilala sa ating sariling karapatan at ang tungkuling igalang ang karapatan ng ibang tao. Bilang kabataan, mahalagang maunawaan ninyo kung paano natin maisasabuhay ang respeto at katarungan sa ating komunidad. Atin munang hilingin ang patnubay ng may kapal upang tayo ay maging bukas sa pagkatuto at paggabay. Sabay-sabay tayong manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay magkasama upang matuto. Naway bigyan mo kami ng malinaw na pag-unawa at malasakit sa bawat isa. Turuan mo kaming maging tagapagtanggol ng katarungan at kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman, magsimula tayo sa isang maikling palaisipan na tinatawag na tama o mali. Bibigyan nyo kayo ng isang pahayag at gusto ko lang na pag-isipan ninyo kung ito ba ay tama o mali. Handa na? Una, ang lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. Tama, ang buhay ay pangunahing karapatang pantao. Pangalawa, ang karapatang pantao ay maaaring bawiin ng gobyerno. Hindi ito basta-basta mababawi. Likas ito sa tao. Mga tanong na ito, pinapaalala ko sa inyo na ang karapatan ay hindi pribileyo lang. Ito ay para sa lahat. Sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahan ko na, una, maintindihan ninyo ang tunay na kahulugan ng karapatang pantao. Ikalawa, makikilala ninyo ang iba't ibang anyo o uri nito. Pangatlo, mauunawa ninyo kung gaano kahalaga ang paggalang sa karapatan ng kapwa. At panghuli, makikita ninyo kung paano tayo bilang kabataan ay makakatulong sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa ating paligid. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ang matutunan natin ngayon ay magagamit ninyo habang kayo'y lumalaki bilang responsableng mamamayan. Ano ang karapatang pantao? Ang karapatang pantao ay mga karapatang likas sa atin simula pa sa ating pagsilang. Ibig sabihin, wala nang kailangang kondisyon para magkaroon tayo nito. Hindi ito ibinibigay, kundi bahagi na ito ng ating pagkatao. Lahat tayo ay pantay-pantay sa karapatan. Ano man ang ating edad, relihiyon, kasarian o katayuan sa buhay. Mga halimbawa sa karapatang pantao. Una, karapatang mabuhay. Walang sinuman ang maaring basta-basta bawiin ng ating buhay. Pangalawa, kalayaan sa pagpapahayag. Karapatan nating magsalita o magpahayag ng saloobin, lalo na kung ito'y tungkol sa mga isyong nakakapekto sa atin. Pangatlo, karapatang tratuhin ng may dignidad. Dapat tayong igalang kahit anong itsura, lahi o estado sa buhay. Sa madaling salita, ang karapatang pantao ang nagsisiguro na tayo ay tinatrato bilang tao, hindi bilang bagay. Tukuyin natin ang na uri ng karapatang pantao. Una, karapatang sibil. Ito ang mga karapatan natin bilang individual. Halimbawa, kalayaan sa pagsasalita, kalayaang mamuhay ng pribado at hindi basta-basta mapanghimasukan ng iba. Pangalawa, karapatang pampolitika. Ito ay karapatang makilahok sa pamahalaan. Halimbawa, karapatang bumoto o tumakbo sa eleksyon. Karapatan natin na magkaroon ng makatarungang paglilitis. Pangatlo, karapatang panipunan at pangkabuhayan. Tumutukoy ito sa karapatang makapag-aral, makapagtrabaho ng marangal at magkaroon ng serbisyong medikal. Panghuli, karapatang kultural. Karapatan nating isabuhay ang ating kultura, paniniwala at tradisyon, gaya ng relihiyon, wika at panitikan. Ang bawat isa sa mga ito ay bahagi ng ating pagkatao at kailangan kilalanin ng lahat. Halimbawa ng paggalang sa karapatang pantao.
Paano natin maipapakita ang paggalang sa karapatan ng iba sa simpleng paraan? Narito ang halimbawa. Una, paggalang sa opinyon ng iba. Kung hindi kayo sang-ayon, huwag agad manghusga. Makinig at unawain ang panig ng kapwa. Pangalawa, pag-iwas sa bullying. Ito'y tahasang paglabag sa dignidad ng isang tao. Bilang estudyante, dapat tayong maging mabuting kasama. Pangatlo, pagtanggap sa pagkakaiba. Hindi tayo lahat pare-pareho. Respeto sa lahi, kasarian, at paniniwala ay sinyalis ng malasakit. Pang-apat, pagtulong sa mahihina. Kapag may nakita tayong inaapi, huwag tayong mananahimik. Tumulong, tumayo para sa tama. Kahalagahan ng paggalang sa karapatang pantao. Bakit mahalaga ang paggalang sa karapatang pantao? Dahil ito ang haligi ng isang mapayapang lipunan. Kapag nirespeto natin ang karapatan ng bawat isa, nagkakaroon ng kapayapaan, walang alitan, walang diskriminasyon. Katarungan, ang bawat isa ay pinapakinggan at binibigyan ng pantay na pagtrato. Pagkakaisa, sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, tayo ay nagkakabuklod dahil sa respeto. Ang lipunang puno ng respeto ay lipunang ligtas at maunlad. Susunod naman ay ang mga banta sa karapatang pantao. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa mga prinsipyong ito. Kaya dapat nating malaman ang mga banta sa karapatang pantao. Una, diskriminasyon. Hindi patas na pagtrato batay sa lahi, relihiyon o kasarian. Pangalawa, ang pang-aabuso. Gamitin ang kapangyarihan upang takutin, saktan o kontrolin ang iba. Pangatlo, kawalan ng hustisya. Kapag hindi pinaparusahan ang mga lumalabag, nawawalan ng saysay ang karapatan. Bilang kabataan, huwag tayong maging bulag sa mga ganitong pangyayari. Ang susunod naman ay ang mga papel ng kabataan. Tayo, bilang kabataan, ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Hindi natin kailangang maging leader para makatulong. Dapat magsimula tayo sa pagiging mabuting kaibigan, tumulong sa mga inaapi at huwag manahimik sa harap ng mali. At magpakita ng respeto sa simpleng paraan, sa salita at sa gawa. Sa mga simpleng gawain, tayo'y nagiging inspirasyon para sa mas makataong lipunan. At sa ating pangwakas na kaisipan, tandaan natin ito, ang karapatan ng isa ay responsibilidad nating lahat. Kapag pinili nating gumalang, makinig at manindigan sa tama, hindi lang natin pinapangalagaan ang karapatan ng iba, kundi pinapalakas din natin ang kabuuan ng ating komunidad. Magsimula tayo ngayon, magsimula tayo sa sarili. Sa ating talakayan, ngayon gusto kong pag-isipan ninyo ang mga tanong na ito. Una, ano ang natutunan mo tungkol sa karapatang pantao? Pangalawa, bakit mahalaga ito sa ating lipunan? At ang pangatlo, bilang isang kabataan, paano ka makakatulong upang mapanatili ang respeto sa karapatang pantao? Maaaring tahimik ninyong sagutin sa inyong isipan o isulat kung may papel kayo. Ang mahalaga, pipitin ninyo ang aral natin sa puso at isip. At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Naway nauunawaan ninyo na ang karapatang pantao ay hindi lamang konsepto na nababasa sa aklat, kundi isang gabay sa tamang pakikitungo natin sa kapwa araw-araw. Bilang kabataan, huwag nating baliwalain ang mga maliliit na paraan ng paggalang at pagtulong. Sa bawat pagkakataong tayo'y nagpapakita ng respeto, tayo'y nagiging bahagi ng pagbabago. Tandaan nyo, karapatan ko, respeto mo. At kung bawat isa ay kikilos ng may malasakit, makabuo tayo ng isang lipunang makatao, makatarungan at mapayapa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magiging tagapagtanggol ng karapatang pantao, hindi lang sa salita, kundi lalo na sa gawa. Hanggang sa muli,
Paalam at pagpalain kayo.